Ayon po sa Moody's Analytics, sabi po nila, although bakit may I think the Philippines kind of stands out as one of the fastest growing economies in Southeast Asia. And really a lot of that is coming from the strength from its domestic economy, given that it's, highly reliant on its private consumption. Ito po ay ayon sa ekonomistang si Sarah Tan mula sa Moody's. Do you agree with this, Sir June? And what does this mean, dito po sa mga ordinaryong Pilipino? Ay, opo, totoo po yan. Hindi lang po consumption. Marami pong nagtatrabahong Pilipino na namimili. Bukod sa namimili ay nagpo-provide ng demand sa maraming bagay dito sa ating bansa. No? So, totoo po yan. We agree po. Oo. Maybe you can explain po itong private consumption. Despite the inflation, na tumataas po yung inflation, yet sabing mo nga ay tayo namimili, ano yung kakayahan po ng Pilipino para mamili at para gumanda po yung ating ekonomiya? Yeah. Kaya siguro nila nakitang magandang ekonomiya ng Pilipinas ay napakabata po ng mga Pilipino, no? Ang average age po ng Pilipinas ay nasa 25 years old. Kung titignan po natin ang mga katabing bayan, karatig bayan, tulad ng Thailand, Malaysia, lahat po sila nasa 30 mahigit na po, no? Some of them already average age of 40. Ano po ibig sabihin yan? Kung maraming bata, maraming mamimili at maraming magtatrabaho para kumita. No? So yan po ang nakikita nila. Ngayon, mahalaga na maintindihan ito ng mga kababayan natin para magpatuloy ang kanilang paghanap sa mas magagandang klaseng trabaho pa. Yung ating mga skills, yung education, kailangan pong bigyan ng atensyon. Dahil mas lalong magiging malakas ang consumption natin kung mas magaganda ang kalidad ng trabaho ng mga Pilipino. So kung titingnan po natin ang GDP, 3/4 po ng GDP galing sa consumption. Sa ibang bansa, 60 po ang pinakamataas. Okay. So, Sir June, ito po, isa sa mga, sabi nyo nga, personal consumption, private consumption ang dahilan. Pero, how does, let's say, foreign investments, how does it play for our economy to prosper more? Tayo ba, are we just going to rely on domestic market para po lumago ang ating ekonomiya? Pero kailangan rin po natin umasa sa mga foreign investors para pumasok po ang dolyar, mas dumami ang trabaho, tsaka hopefully, dahil mga foreign investors yan, mas mataas po ang ipapasweldo po nila. Kailangan po yan, lalo na po sa mga sektor na manufacturing, yung mga bagong services, kailangan po ng investments na pumasok dito. Sabi ko nga po kanina, kalidad ng trabaho. Hindi pwedeng itong mga ordinaryong trabaho lang na maliit ang kita. Kapag ganyan, hindi po tayo unlad ng mabilis. Pero kung may mga investor na papasok sa Pilipinas para mag-provide ng malalaking planta or investments, mas makabubuti po yan sa mga Pilipino. Pero marami pong challenges dito sa Pilipinas. Ang dami pong dahilan kung minsan ang investor ay nagdadalawang isip bago magbuhos ng pera dito sa bansa natin. Nandiyan na po yung numero 1 na ang dami-daming permit na hinihingi sa iba-ibang... Ease of doing business. Opo, yan po. Eksakto po, ease of doing business. Napaka-komplikado po na ating sistema at napakaraming ahensya at mga barangay na kailangang hingian pa ng permit. Pag pumunta po kayo sa Vietnam, isa lang ang pupuntahan yung ahensya. Lahat po ng permits nyo, one-stop shop. Opo, one-stop shop. Nabawasan na rin po, in fairness, nabawasan na rin po ang dami ng mga ahensyang pinagpapaalamanan ng mga investors, pero medyo marami-rami pa rin po. Yung inflation rate natin, napakababa at 2.1%. Na the fact na, sinasabi nga, yung iba talaga double digit, triple digit tayo, it's at 2.1%.
Pero yung ating mga pangkaraniwan na Pilipino, talagang nagrereklamo pa rin kasi bumagal lang yung pagtaas ng cost ng bilihin, pero tumataas pa rin, na hindi pa rin makaagapa yung kanilang kinikita. So paano natin yung, kasi ang always the question is yung trickle-down effect, no? Bagamat, this doesn't mean anything to them. Di ba na tayo yung fastest growing, robust ang economy, kung yung ordinaryong Pilipino hindi nararamdaman. Tama po yan. So, bukod sa kailangan paigtingin ang kita ng mga Pilipino, kailangan maging affordable din po. O abot kaya ang mga presyo ng bilihin. No? Nung 2024 at late 2023, tinamaan po tayo ng isang napakahalagang pag-akyat ng presyo ng bilihin. Ito po yung bigas. No? Ang bigas po ay masyadong nagmahal nitong 2024. Tinitingnan po namin yung average increase nung bigas last year, nasa 16 year over year. No? Ngayon po, dahil sa laki ng increase na yan at ang mga Pilipino ay kakain ng kanin pero titigil ng pagkain ng ibang bagay pero hindi pipigilan ng pagkain ng kanin. Tayo po ay mahilig sa kanin. Talaga pong naapektuhan ang paggastos sa mga ibang uri ng pagkain. No? So dahil po kinain ng budget ang bigas, no? Dahil umakyat ng halos 20%, at one point even 24%, naubos po ang budget na lahat po ng karamihan ng budget nila napunta na sa bigas, no? Lalo na po yung lower income classes, napakalaki po ng share niyan sa kanilang budget. So mahalaga po na magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas para magpatuloy din po ang recovery sa consumption. Kasi yan po ang lakas ng Pilipinas eh. Yan ang numero 1 nating source ng growth. Kung hihina at patuloy na magiging mahal ang presyo ng bigas at hindi makakapamilya ang Pilipino ng mga ibang bagay, ay hindi po tayo magiging outstanding sa region. Last year po, na-overtake tayo ng Vietnam. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.